Mainit na sikat ng araw at umaalingasaw na baho ng polusyon ang bumungad sa akin. Pagkalabas ko ng university namin, yakap-yakap ang mga libro at todo iwas ako sa mga dumi na pwedeng dumikit sa puti kong uniforme. Jess, bilis! May jeep na! Malakas na tawag ng kaibigan kong si Joy kaya nagmadali rin kaming maglakad para makahabol sa papalapit na jeep. Nang huminto ang jeep ay nagunahan na umakyat lahat ng estudyante. Kasama na kami. Napasimangot pa ako dahil siguradong madumi na naman ang uniform ko at todo laban na naman ako mamaya pagka-uwi sa bahay. Kasya pa ang dalawa, usog lang po, biglang sabi ng driver ng jeep. Kaya mas lalo akong sumimangot dahil sobrang puno na at halos hindi na kami makagalaw sa sobrang siksikan. Maiinis na sana ako kaso ang gwapo ng driver. Biglang bulong sa akin ni Joy. Kaya kunot noon naman akong napatingin sa harap kung nasaan ang driver. Tamang-tama dahil nakaharap siya kaya nakita ko ng klaro ang mukha niya. Tama si Joy, may itsura. Medyo moreno pero mukhang dahil lang sa init. Medyo mahaba ang buhok, matangos ang ilong at makapal ang kilay. Sa araw-araw kong nagko-commute ay ngayon ko lang nakita ang lalaking to. Hindi rin siya mukhang matanda. Parang mas matanda lang ng ilang taon sa amin. Hindi ko namalayan na napatagal ang pagtitig ko sa lalaki. Kaya nang lumingon siya sa banda namin ay kaagad na nagtama ang mga mata namin. Nakangiti ang lalaki at kita ko ang maliit na dimple sa kanyang pisngi niya. Napatikhim naman ako at kaagad na napaiwas ng tingin. Saka muling napatingin kay Joy na parang walang nangyari. Mark, labas na, puno na to. Sigaw bigla nang nagtatawag ng pasahero. Kaya sa wakas ay umandar na nga ang jeep. Ayan, nursing pa. Tukso ni Joy nang mapansin niyang tingin ako ng tingin sa puro puti kong uniform. Unang taon ko pa nga lang pero parang binibitay na ako. Biro ko pabalik kaya natawa na lang kaming pareho. Manong, dito lang po, sabi ko nang makarating kami sa kalye papasok sa bahay namin. Sa hina ng boses ko ay mukhang hindi narinig ng driver kaya lumampas na kami sa bababaan ko dapat. Manong, dito lang! Malakas na sigaw ko lang at biglang pumreno ng sobrang lakas ang driver. Dahilan para muntik na akong mapasubsob. Sa dami ng problema ko sa buhay ay hindi na ako nagtaka na mabilis uminit ang ulo ko. Sorry miss, sabi ng driver at muling nagtama ang mga mata namin sa salamin sa harap. Dahan-dahan naman po, inis na sabi ko kaya lumingon na ang driver. Sa susunod po, pakilakasan ng boses, sabi nito kaya napasinghap ako. Sarkastiko yun, kahit gwapo siya ay hindi ko yun mapapalampas sa akin. Excuse me lang po, malakas ang boses ko. Inis na sabi ko kaya kinurot na ako ni Joy at hinila pababa. Sorry miss, hayaan mo sa susunod. Tatandaan ko na dito ka bababa. Bagong driver lang kasi. Sabi niya at okay na sana kaso sinundan niya ng isang ngisi na parang nang aasar. Kaya inis kong pinaabot ang bayad ko. Saka mabilis na bumaba kasama si Joy. Ang init naman ng ulo mo. Palampasan mo na. Gwapo naman ang driver. Pang-iinis pa ni Joy. Kaya mas lalong nalukot ang mukha ko. Gwapo ba yun? Saan banda? Pabalang na sagot ko. Kaya humalakhak siya na tila kinikilig. Sa dimple, ang gwapo. Inspired na tuloy ako mag-commute araw-araw. Sabi niya. Kaya huminga na lang ako ng malalim at nagsimula ng maglakad papasok sa amin. Humalakhak pa siya at sumabay na sa akin. Pero kalaunan ay naghiwalay rin kami dahil sa kabilang banda pa ang bahay nila. Nang makauwi ako ay kaagad na bumungad sa akin si mama. Pagod na, siguradong kakagaling lang sa trabaho bilang isang manikurista sa isang salon sa malapit.
Kaagad akong nagmano sa kanya bago ko nilapag ang bag ko sa sofa namin. Jess, nagpadala na ang papa mo kanina. Bumili ka ng librong kailangan mo na, sinasabi mo, at bilhin mo na rin lahat ng gamit mo na kailangan mo. Sabi niya, saka inabot sa akin ang ilang libo. Sobrang gastos ng kurso kong to. Kahit first year pa lang ako sa nursing, ay ramdam ko na ang hirap. Hindi lang lessons, kung hindi hirap sa sobrang laki ng gastos. Ayaw ko namang ma-disappoint si mama at papa, kaya ginagalingan ko. Ma, mag-shift na lang kaya ako ng ibang program. Maganda rin siguro ang education. Sabi ko, nakaagad inilingan ni mama. Mas maganda itong nursing dahil malaki ang posibilidad na makapagtrabaho ka kaagad sa ibang bansa. Nagtatrabaho naman kami ng papa mo. Napag-usapan namin ng papa mo na hindi muna siya uuwi hanggat hindi ka pa nakakapagtapos. Malapit na rin naman. Sabi ni mama. Kaya napalunok ako at napatango na lang. Ilang taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa si papa. Noon, medyo okay pa ang pinapadala ni papa. Pero ngayong pumasok na ako sa college ay mas naging mahirap dahil sa tuition ko at sa mga gamit na kailangan. Basta pag-aaral lang ang utupagin mo, ayun lang ang hinihingi namin, Jess. Sabi ni mama, kaya mahina akong tumango dahil alam ko sa sarili ko na pag-aaral lang din talaga ang aatupagin ko. Dahil sa naging usapan namin ni mama, ay mas naitanim ko sa isipan ko na mag-aral ng mabuti. Ito na lang ang maibabalik ko sa kanila ni papa. Kung hindi man mataas na grades, ay basta pasado na. Ayaw kong magbigay pa ng dagdag na problema. Kinaumagahan ay maaga akong umalis ng bahay dahil maaga rin ang pasok ko. Pinaghanda ko ni mama ng makakain at nang umalis ako ay yun din ang pag-alis niya papuntang trabaho. Habang naghihintay ako ng masasakyan at bawat minutong lumilipas ay gusto ko nang maiyak. Puro puno ang mga jeep at ayaw ko naman mag-taxi dahil sobrang mahal. Text na ng text si Joy na nandoon na sa university namin. Kung kaya ko lang lakarin ay ginawa ko na, kaso malayo. Ano ba naman to? Huwag naman ngayon please. Naiiyak na sambit ko na habang nagpapadiyak ng paa ng kaunti dahil wala talaga akong masakyan. At ilang sandali pa ay may natanaw akong isang jeep. Halos tumalon ako sa tuwa at kaagad kong pinarayon. Pero ang tuwa ko ay kaagad na nawala nang makita ang driver ng jeep. Ang driver na sinasabi ni Joy na gwapo. Hindi pa puno ang jeep pero ilang segundo pa akong nag-isip kung sasakay ba ako o hindi. Miss, sasakay ka ba? Kung hindi aalis na kami. Sabi ng lalaki at doon ako napangiwi at dali-dali na umakyat. Nang makapasok ako sa jeep ay literal na nakita ko ang pagngisi ng lalaki sa salamin. Inis akong napabuntong hininga at hindi na naalis ang simangot ko hanggang sa huminto ang jeep sa tapat ng university namin. Una akong bumaba at sa pagbaba ko ay doon lang ako lumapit sa harap para magbayad. Bayad po, estudyante. Mahinang sabi ko, sabay abot ng 50 at hinintay ang sukli dahil 20 pesos lang ang singil sa estudyante. Marami ang nagbayad at naging abala siya na tipong nakaligtaan niya na ang 50 na inabot ko. Sukli ko, sabi ko, pero may sumingit sa harap ko kaya napaatras ako at wala na akong nagawa kundi suminghap sa inis nang biglang umalis ang jeep nang hindi binibigay ang sukli ko. Kainis, bulong ko habang papasok sa gate ng university at ganun ang mukha ko nang makita ko si Joy na naghihintay sa akin. Ano na namang problema mo sa buhay, Jessa Palma? Nakapamaywang na tanong niya kaya inis akong pumadyak ng isang beses. Kainis, feeling ko ang malas-malas ko ngayong araw. Parehong jeep ang nasakyan natin kahapon at ang nasakyan ko ngayon. Inis na sabi ko pero hindi ko inaasahan
ang pagliwanag ng mga mata niya na parang natuwa sa ibinalita ko. Yung gwapo ang driver? Tanong niya. Hindi niya ako sinuklian. Sabi ko na mukhang wala naman siyang pakialam dahil ang pakialam niya lang ay napupugian siya sa driver ng jeep na yun. Dala-dala ko ang inis na yun buong araw at ginabi pa ako sa university dahil may tinapos ako sa library na kailangan ng ipasa bukas. Mag-isa lang ako dahil dakilang tamad si Joy at gusto niya daw matulog. Kaya ngayon ay mag-isa lang ulit akong mag-aabang ng jeep. Hindi nga lang sigurado kung may jeep pa dahil medyo gabi na talaga. May iba pang nag-aabang rin pero makalipas ang ilang minuto ay mukhang naiinip na sila. Kaya kanya-kanya na silang nagpapara ng taxi hanggang sa mag-isa na lang akong nakaabang sa labas ng university. Nakaramdam ako ng takot at kaba dahil baka wala nang ang jeep na namamasada ngayon. Mabilis kong binilang ang pera kong natira at nakita kong kasya naman kapag magta-taxi ako ngayong gabi. Pero nanghihinayang ako sa pera, lalo na ngayon na kailangan kong magtipid. Pero kung wala na akong pagpipilian ay wala na akong magagawa. Akmang magpapara na sana ako ng taxi nang matanaw ko ang isang pamilyar na jeep. Sa sobrang tuwa ko ay kaagad ko yun na pinara kahit pa medyo malayo. Gagarahin na ako, sabi ng antipatikong driver. Nanlaki ang mga mata ko at alam kong rumihisto sa mukha ko ang takot. Malapit lang naman, baka pwede pa, sabi ko. Nangunot ang noo ng driver at ilang sandali pa ay napalunok siya bago ngumuso ng kaunti na mukhang nag-iisip. Dahil doon ay lumabas ang dimple niya. Malalim ito sa malapitan pero wala akong oras mamangha dahil wala na akong masasakyan pa uwi. At kung magtataksi ako ngayon ay siguradong wala akong baon sa susunod na araw. Sige tara, parang hindi pwedeng humindi, sabi nito at bahagyang inabot ang lock ng pinto ng front seat. Dali-dali naman akong umakyat at hindi ko mapigilang ngumiti sa saya. Mabait ka pala? Wala sa sarili kong tanong at nang rumihistro yon sa utak ko ay kaagad kong pinagsisihan pero wala na akong magagawa pa dahil nasabi ko na. Mahinang natawa ang driver kaya nilingon ko siya. Kalmado at tutok ang mga mata niya sa daan kaya nakita ko kung gaano katangos ang ilong niya. Ngayon, alam ko na kung bakit napopugian si Joy dito. Hindi lang kita nasuklian kanina, masamang tao na kaagad ang tingin mo sa akin. Natatawang sambit niya at sandaling lumingon sa akin pero kaagad niya ring ibinalik ang tingin sa harap. Naalala mo? Tanong ko at medyo napalakas ang boses ko. Malayo na ako nang maalala ko. Tip mo na lang yon, sabi niya pa dahilan para mapangiwi ako. Struggling student po ako, sabi ko saka sa harap na lang rin tumingin at hindi na siya nilingon pa kahit muli kong narinig ang tawa niya. Po, 2 taon lang yata ang tanda ko sa'yo. Natatawang sabi niya kaya doon ko na siya tuluyang nilingon. Wala sa sarili ko siyang hinagod ng tingin. Maayos naman siyang manamit. Maong na may kalumaan at isang simpleng itim na t-shirt. Parang ang hindi magkalayo ang edad naming dalawa. 22? Hula ko. Nakaagad niyang ikinatango. Kaya dahan-dahan na rin akong tumango. Hindi nagtagal ay nakarating na rin kami sa amin. Kaagad kong tinuro ang kalye kung saan ako bumababa. At saktong doon niya inihinto ang jeep. Salamat, sabi ko. Saka ko inabot ang bayad ko. Bahagya siyang umiling. Kaya mas hinahabaan ko pa ang braso ko para iabot sa kanya ang bayad bago ako bumaba. Huwag na, sobra naman ang pamasahe mo kanina, sabi niya, pero ako na mismo ang umiling. Ang katotohanan na hindi na sana siya papasada pero hinatid niya pa ako dito ay nakakahiya kung hindi ako magbabayad ngayon. Ikaw na nga ang nagsabi na tip ko na lang yun sa'yo, sabi ko. At mas inabot na ang bayad.
pero umiling siya lalo na tila ayaw tanggapin ang bayad ko. Napabuntong hininga na lang ako kalaunan, saka sumuko na sa pamimilit. Salamat, mahinang sabi ko, saka ako bumaba. Sa pagbaba ko ay saglit ko ulit siyang binalingan bago ako naglakad papasok sa kalye papunta sa bahay. Teka miss, tawag niya nang makatatlong hakbang ako, kaya mabilis ko siyang nilingon nang may pagtatanong sa muka. Nakita ko ang paglunok niya ng bahagya at bahagya niya ring pinasadahan ng dalawang kamay niya ang buhok niya na tila nagsisisi kung bakit niya pa ako tinawag. Pero dahil nagawa niya na, ay hindi na niya mababawi pa. Mark ang pangalan ko. Ikaw? Tanong niya. Mahina ang boses niya na saktong kami lang ang nakakarinig. Bahagya ko natigilan, pero sa biglang pag-ihip ng malamig na hangin ay natauhan ako at kaagad na napalunok. Nanunuyo ang lalamunan ko sa hindi malamang dahilan, pero nagawa ko pa ring sumagot. Jessa, pero pwede po akong tawaging Jess. Mahinang sagot ko at doon lumabas ang ngiti niya na parang nabunutan ng tinik. Ingat, yun lang ang tanging nasabi niya. Matapos yun, kaya nagtataka naman akong ngumiti at tumango bago siya tuluyang tinalikuran para makauwi na ako sa bahay. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ay hindi ko mapigilang makaramdam ng pagtataka. Pagtataka dahil hindi ko alam kung bakit ko binigay ang totoo kong pangalan sa lalaking yun. At normal lang ang makaramdam dapat kanina ng takot dahil ako lang ang nag-iisang pasahero, pero hindi ko naramdaman yun. Nawala lang ang mga pagtataka at agam-agam ko nang makarating ako sa bahay. Naabutan ko si mama na nagluluto, kaya mabilis akong nagmano. Ma, dapat hinintay mo na lang akong umuwi para ako na ang nagluto, sabi ko, pero umiling lang si mama. Patapos na ako dito, labhan mo na lang yung uniform mo pagkatapos kumain para may susuotin ka ulit sa susunod na araw, sabi niya. At yun nga ang ginawa ko bago ako mag-aral para sa mga subjects ko kinabukasan. Kinabukasan, dahil halos terror ang mga professor, ay maaga akong bumiyahe, kaya maaga rin akong dumating sa university. Nauna ako ng 5 minuto kay Joy at nangunot ang noo ko dahil nang matanaw ko siya na papalapit sa akin, ay kaagad kong napansin ang napakalaking ngiti niya na tila abot hanggang tenga. Jess, ang jeep na may poging driver ang nasakyan ko. Ang narinig kong Mark ang pangalan niya. Ang gwapo rin ng pangalan. Kinikilig na sabi niya at mahina pa akong pinalo kaya hindi ko na naiwasan pang matawa. Akala ko kung ano na, mas maiintindihan ko sana kung ganyan ang reaksyon mo kapag sinabi mong may nakita kang 1,000 sa daan. Natatawang sabi ko kaya sumimangot siya. Hindi ka kasi marunong tumingin ng gwapo? Ang gwapo kaya? Sabi niya na hindi ko na pinansin. Kapag sinabi ko sa kanya ang nangyari kagabi at kapag nabanggit ko rin ang sinabi niyang poging driver ng jeep ay baka mahimatay siya sa kilig, kaya wag na lang. Hindi ako makapaniwala na dala ni Joy ang kilig na yon hanggang sa magsimula na ang klase namin at hinayaan ko na lang. Bandang 2:00 ng hapon nang magpa siya kong umuwi dahil nagsabi ng prof namin na hindi siya papasok ngayon. Nagpa siya kong umuwi ng mag-isa dahil si Joy ay may gagawin pang activity kasama ang mga kagrupo niya at ayaw kong maghintay kaya nauna na ako. Pagkalabas ko ng university ay may pamilyar na jeep na nakahinto sa tapat. Hindi ko na kailangang makita pa kung sino ang driver dahil kilala ko na ang jeep kaya dali-dali akong sumakay. Mark, puno na, sabi ng barker. Kaya wala sa sariling napatingin ako kay Mark na nakikipagtawanan sa isang tricycle driver. 3 pa, sigaw niya at bahagya niyang hinagop ang laman ng jeep at doon nagtama ang mga mata namin. Bahagyang nawala ang tawa niya pero ilang sandali pa ay nag-iwas siya ng tingin
at ngumisi. Sige, aalis na lang ako. Baka may magreklamo mamaya. Natatawang sabi niya at muling sumulyap sa akin bago tuluyang pumasok sa driver's seat. Bahagya namang tumaas ang kilay ko dahil pakiramdam ko pinaparinggan niya ako kahit wala naman akong plano na magreklamo. Kahit pa sobrang siksikan ngayon. Gusto ko lang talagang umuwi at matulog kahit konti lang. Nang dumaan sa kalye namin ay kusang huminto ang jeep kahit hindi ko sinasabi. Iyon ang dahilan kung bakit bahagya akong ngumiti at umiling na lang bago ko pinasuyo ang bayad ko sa katabi ko. Hindi ko magawang alisin ang kaunting ngiti na yon hanggang sa makarating ako sa bahay. Pero nang makita ko na wala sa leeg ko ang ID ko, ay agad ako nakaramdam ng taranta. Mabilis kong hinalughog ang bag ko at halos lahat ng gamit ko ay nabaligtad ko na. Kaso, hindi ko talaga mahanap. Saan ko ba yun naiwan? Naiiyak na tanong ko sa sarili ko. Siguradong hindi ako makakapasok bukas sa university kung wala akong ID. Paulit-ulit kong hinanap sa loob ng bahay. Pero ni anino nito ay wala. Pero ilang oras pa ang lumipas ay nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Kaagad nangunot ang noo ko pero mabilis ko rin yung sinagot. Jessa Palma, naiwan mo ang ID mo. Sabi ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Kaagad akong napasinghap sa saya at muntik ng tumalon. Tamang desisyon ang paglalagay ko ng number sa ID ko. Yes akin po. Sabi ko sa sobrang taranta. Po? Sige po, kunin mo po mamaya. Sagot niya. At kaagad kong narinig ang tila pang-aasar doon kaya napailing na lang ako. Ano bang dapat ko itawag sa'yo? Kuya? Uncle? O sir? Pairap na tanong ko at dahil doon ay mabilis akong nakarinig ng tawa. Bakit hindi na lang Mark? Sabi niya at ako naman ang natawa. Sige po Mark, saan ko po pwedeng makuha ang ID ko? Nang aasar na tanong ko rin. Hindi ko alam kung bakit ko pinapatulan ang pang-aasar nito. Pero sa loob ko ay nagpapasalamat ako dahil nakita niya ang ID ko. Wala na akong pasada ngayon, sabi niya at hindi ko alam pero nakikita ko ang mukha niyang nakangisi sa isipan ko. Pwede kitang puntahan kung nasaan ka man ngayon. Kailangan ko ang ID ko, sabi ko at doon niya sinabi ang lugar kung nasaan siya. Nang makuha ko ang lugar at pamilyar naman sa akin, ay mabilis kong ibinaba ang tawag para mapuntahan ko na siya, para makuha ko ang ID ko. Sa isang pamilyar na park niya ako pinapunta kung saan may mga nagpa-practice ng mga criminology students. Hindi ko alam kung ano ang mga ginagawa ng mga yun at hindi ko na inalam dahil nakita ko si Mark na nakaupo sa malapit na bench. Kaagad naman akong naglakad papunta sa kanya at nang makarating ako sa harapan niya ay kaagad kong nilahad ang kamay ko dahilan para tingaliin niya ako. Bakit wala kang pasada? Tanong ko at doon siya mahinang umusog. Nagdadalawang isip man ay umupo na rin ako sa tabi niya at muli kong napansin ang pagtitig niya sa mga criminology students sa malapit at may kung ano sa mga mata niya na hindi ko matukoy. Parang lungkot at inggit kaya wala sa sarili akong napatitig sa kanya ng matagal. Ilang sandali pa ay unti-unti kong nilapit ang tingin ko sa harap kung saan rin siya nakatingin. Gusto mong maging pulis? Tanong ko. Sa susunod pa, sabi niya sabay tawa at kaagad niyang inabot sa akin ang ID ko na kaagad ko rin kinuha. Bakit sa susunod pa? Tanong ko. Alam kong wala akong karapatan magtanong pero ngayong sumasagot rin naman siya ay magtatanong na lang ako ng magtatanong. Mag-iipon muna, sagot niya kaya tumango na rin ako. Hindi ko na nasundan ang tanong ko dahil tinawag niya ang isang nagbebenta ng taho. Pinanood ko lang siya habang kausap niya ang tindero at ilang sandali pa ay inabot niya sa akin
ang isang baso ng taho. Di ba dapat ako ang manlilibre sa'yo dahil binalik mo ang ID ko? Tanong ko, pero tinanggap ko pa rin ang bigay niya. Hindi ganun yun, sabi niya, at nalibang na kami sa pag-uusap na medyo madilim na nang maisip kong umuwi. Pagka-uwi ko sa bahay ay nandun na si Mama. San ka galing? Akala ko kanina ka na nakauwi. Kaagad na tanong niya, kaya marahan kong ipinakita ang ID ko sa kanya. Nahulog ko kasi ang ID ko kanina. May nakakita at tinawagan ako kaya kinuha ko. Mahinang sagot ko na ikinatango niya. Ako na ang magluluto, mag-aral ka na lang sa loob, sabi niya, kaya marahan akong tumango. Nilabas ko na ang libro ko na kailangan kong aralin, pero gustuhin ko magbasa ay hindi ko magawa. Habang nakatulala ako sa libro, ay may natanggap akong mensahe. Wala sa sariling napangiti ako nang makita ko kung sino yun. Sa susunod, ikaw naman ang manlilibre. Basa ko sa mensahe niya. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng saya sa simpleng mensaheng yun. Iniisip niya ba na may susunod pa yun? Tuluyan ko ng kinalimutan ang librong aaralin ko dahil nalibang na ako sa kakaisip kung ano ang isasagot ko. At nang mag-reply ako, ay muli siyang nag-reply ng mabilis, kaya inabot kami ng hating gabi sa pagpapalitan ng mensahe. At hindi ko na nagawa pang magbasa dahil nalibang na ako at nakatulugan ko na lang na hawak-hawak ang cellphone ko. Dahil sa pagpupuyat ko ay hindi ako nagising ng maaga kinabukasan. Kinailangan pa akong gisingin ni Mama para magising ako ng tuluyan. At nang makita kong tanghali na ay nagmadali akong mag-ayos na hindi na ako nag-abala pang kumain ng agahan. Mama, una na po ako. Nagmamadaling paalam ko, saka halos tumakbo na sa labasan para makasakay agad ng jeep sa dadaanan. Hingal na hingal ako nang makarating sa lugar kung saan ako palaging nag-aabang ng masasakyan at ilang minuto nga lang ay tamang-tama na natatanaw ko na papalapit ang jeep na minamaneho ni Mark. Napalunok ako ng bahagya at hindi pa ako nakakapagpara ay huminto na kaagad ang jeep sa tapat ko. Puno na, mahinang sabi ko habang tinitignan ang loob ng jeep na halos wala na talagang bakante. Dito sa harap, biglang sabi ni Mark, kaya mabilis ako napatingin doon at napagtanto kong wala ngang sakay sa front seat kaya hindi na ako nagdalawang isip na pumasok doon. Late na ako, sabi ko sabay lingon sa kanya. Kagaya ng palagi niyang suot, isang malinis na t-shirt at maong na pantalon. Medyo basa pa ang buhok dahil siguradong unang trip niya ito ngayon dahil maaga pa. Wala sa sariling napatingin ako sa matangos niyang ilong pero hindi nagtagal yun dahil bigla siyang lumingon sa akin. Kaya napatingin ako sa harap ng mabilis. Akala ko may quiz ka. Biglang tanong niya at doon ko lang ulit naalala yun. Nabanggit ko pala sa kanya kagabi na may quiz ako ngayon pero dahil nalibang ako sa pagpapalitan namin ng message kaya hindi ako nakapag-aral. Malakas akong napasinghap sa kadali-dali kong binuksan ang librong hawak ko na wala na sa isip ko. Hindi ako nakapag-aral, kabadong sambit ko at halos padaanan na ng mga mata ko lahat ng topic na posibleng lalabas sa exam namin mamaya. Halos maiyak ako dahil madami sanang sasauluhin pero hindi ko na magawa dahil wala na akong oras at mas lalo akong nakaramdam ng kaba nang ilang sandali lang ay huminto ang jeep sa tapat ng university namin. Sa sobrang aligaga ko ay dali-dali akong kumuha ng pamasahe pero hindi ko yun magawa ng maayos. Nahulog ang iilang barya sa sahig ng jeep kaya namawis ako sa hiya. Mamaya na lang, baba ka na baka malate ka, sabi ni Mark, kaya napatingin ako sa kanya. Pero nang makita ko nga ang oras, ay hindi na ako nagdalawang isip na bumaba. Salamat, mamaya kapag naabutan kita, dodoblehin ko ang pamasahe ko. Natatarantang sambit ko, saka na ako tumakbo, papasok ng university. Pagpasok ko nga, ay sinalubong ako agad ni Joy.
Nalukot ang muka. Jess, hindi ako nag-aral, pakopya mamaya. Sabi niya, kaya maiyak na ako habang umiiling. Baka multiple choice lang ang quiz, baka kayanin ng panghuhula lang. Sabi ko, saka na siya hinila papunta sa room namin. At mukhang maganda ang takbo ng araw ko ngayon dahil nang magbigay ng quiz ang guro namin ay sobrang dali lang. Kaya halos nasagutan ko naman lahat. Maganda ang bungad ng araw, kaya tama ang sinabi kong magiging maganda ang araw ko ngayon. Maagang natapos ang klase ko, kaya 3:00 pa lang ng hapon ay naghahanda na akong umuwi habang si Joy ay dumiretso sa library dahil may gagawin siya kasama ang mga kagrupo niya sa isa naming project na hindi pa nila nasisimulan. Nagpa siya akong mauna ng umuwi dahil nagugutom na ako at ayaw ko nang maghintay dito. Tamang-tama dahil pagkalabas ko ng gate ay kaagad kong natanaw ang pamilyar na jeep. Itataas ko pa lang sana ang kamay ko para pumara. Pero bumagal na yon hanggang sa huminto sa mismong harap ko. Napangiti ako nang makita ang mukha ni Mark. At kahit bakante naman sa likuran, ay sa front seat ako lumapit at binuksan naman yun ni Mark mula sa loob. Kaya walang kahirap-hirap akong nakapasok. Tapos na ang klase? Tanong niya na casual ko ring tinanguan. At dahil maganda ang araw ko, ay hindi nawala ang ngiti sa mga labi ko na mukhang nahawaan siya, kaya napangiti rin siya. Opo, nagugutom na ako kaya uuwi na ako. Sabi ko, pero nagulat ako nang mabilis niyang inilagay sa tabi ko ang nakasupot na may lamang burger saka may soft drinks pa. Kainin mo, sobra yan kanina sa merienda ko. Sabi niya, pero hindi ako naniniwala dahil mukhang kakabili lang ng burger at hindi pa bukas ang soft drinks. Ha? Hindi na. Sa'yo to eh. Sabi ko, pero umiling lang siya. Kainin mo na. Kawawa ka naman. Baka mas lalo kang mamayat. May nurse bang payat? Paano mo mabubuhat ang pasyente niyan? Tanong niya na sinundan pa niya ng tawa. Kaya napangiwi ako at nakatingin sa braso ko. Hindi ako payat. Sabi ko, pero tumawa lang siya lalo. Dahilan para mas lalong lumabas ang dimple niya. Payat ka, kaya kainin mo na yan. Sabi niya, saka napatingin ako sa supot at ilang sandali pa ay napabuntong hininga ko. Saka ko kinuha ang burger at unti-unting kinain. Nang makagat ko ang burger ay doon ko napatunayan na gutom talaga ako. Babayaran ko, sabi ko nang maubos ko ang pagkain na dapat ay sa kanya. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagmamaneho hanggang sa huminto yun sa crossing kung saan ako palaging bumababa. Kaagad akong kumuha ng pera para sa pamasahe at sinabay ko ang pamasahe ko kaninang umaga, pati na rin ang pagkain. Nang inabot ko yun sa kanya, ay nangunot agad ang noon niya. Bakit sobra-sobra? Tanong niya, pero nagkibit balikat lang ako, saka ako na binigay ang lahat ng yun sa kanya. Saka bumaba para hindi na siya makaangal pa. Jess! Tawag niya pa, pero hindi ko na siya nilingon at tuloy-tuloy akong naglakad papasok sa amin. Dala ang magandang pakiramdam na hatid sa akin ng magandang araw na to. Sa sumunod na araw ay yun pa rin ang nangyari. Jeep na minamaneho ni Mark ang nasakyan ko sa umaga at sa harap ulit ako umupo. Sobrang binigay mo kahapon, kaagad na sabi niya. Kaya bahagyang nangunot ang noo ko bago ako umiling. Tama lang yun, sabi ko at kaagad kong inabot sa kanya ang pamasahe ko ngayon kahit malayo pa ang university namin. Inilingan niya yon at nagpatuloy lang siya sa pagsukli sa isang pasaherong bumaba. Dagdag mo na lang yan sa baon mo, sabi niya at napalunok ako doon dahil tila iba yun sa pandinig ko. Hindi naman tama na hindi ako magbayad ngayon, sabi ko pero kaagad din niyang pinutol ang pagsasalita ko. Yung binayad mo nga kahapon, sobra yon, sabi niya pero pinilit ko pa rin ang pamasahe ko. Pero wala talaga siyang balak na kunin yon. Kaya nang makarating kami sa tapat ng university, ay wala na akong nagawa kung hindi bumaba na lang.
at mukhang nasayahan pa siya dahil natawa siya nang makita ang busangot kong muka. Wala akong pasada mamaya dahil may pupuntahan ako. Sana wag kang gabihin, sabi niya at tila may init na bumalot sa puso ko dahil doon. Tunog pang aasar pero tila may lihim na mensahe na hindi ko matukoy. Nang umalis na ang jeep ay doon ko lang napansin na nagwawala na pala ang puso ko. Sobrang nagwawala kaya nang makapasok ako sa university ay tulala ako. Halos tulala ako ng ilang oras na hindi ko kayang sumabay sa mga pinaggagawa ni Joy na kalokohan. At bandang 1:00 ng hapon ay wala na kaming pasok kaya nagpasya kami ni Joy na pumunta muna ng mall para bilhin ang mga gamit na kailangan namin na pinapabili rin ng isang professor. Halos tipirin ko na ang sarili ko dahil sobrang mahal ng mga gamit namin at mas lalo akong nakakaramdam ng awa kina mama at papa. Matapos naming bilhin ang mga kailangan namin ay nagyaya si Joy na kumain pero mabilis akong tumanggi. Umuwi na lang tayo, nagtitipid ako, sabi ko kaya napanguso siya at tumango na lang. Sige na nga, uwi na lang tayo, tara na nga, sabi ni Joy kaya sabay kaming naglakad patungo sa terminal ng jeep pero hindi pa kami nakakarating doon nang bumangga ako sa kung sino. Sa taas at tigas ng katawan ng nakabangga ko ay kamuntik na akong tumilapon pero mabilis naman nito akong nahawakan kaya naibalik ko ang balanse ko. Kaagad akong nakaramdam ng inis, may halong inis at galit kong tiningala ang bumangga sa akin. Pero iyon na lang ang gulat ko nang makita ko si Mark. Nawala bigla ang inis ko pero umirap ako para ipakitang galit ako. Kahit hindi naman. Narinig ko ang pagsinghap ng kaibigan ko sa tabi ko pero hindi ko na siya nabalingan pa dahil tinaasan ko na ng kilay si Mark at hindi ko alam kung bakit natawa siya. Sinubukan kong panatilihin ang inis sa mukha ko pero natawa na rin ako kalaunan at ramdam na ramdam ko ang pabalik-balik na tingin sa amin ni Joy na para bang nagtataka siya sa bigla naming pagtawa. Sorry, ang liit mo kasi. Asar niya, kaya sumimangot ako. Kapre ka kasi. Sagot ko pabalik at doon lalo siyang natawa. Teka, may hindi ba ako nalalaman dito? Biglang singit ni Joy na pinagtaasan ako ng kilay. Hindi ko alam kung inis ba siya dahil nakikipagtawanan ako sa crush niya o galit siya dahil parang may tinatago ako. Uwi na tayo, Joy, sabi ko at sinubukan siyang hilain pero ayaw niya. Sorry miss, biglang sabi ni Mark pero panaka-naka pa rin ang pagsulyap sa akin. Kaya muli akong napairap sa pabirulang namang paraan. Kita ko sa mukha ni Joy ang mga tanong na gusto niyang tanungin pero bago niya pa magawa yon ay biglang tumunog ang phone niya na kaagad naman niyang sinagot. At hindi nagtagal ay nanlaki ang mga mata niya at nakita ko sa kanya ang taranta. Mauna na muna ako, Jess. Sumakit raw ang ulo ni Mama. Tatawagan na lang kita mamaya, sabi niya at mabilis na tumakbo. Ingat, habol na sabi ko pero hindi na niya yata narinig dahil mabilis siyang nakalayo. At nang mawala si Joy sa paningin ko ay doon ako lumingon kay Mark na hindi pa rin umaalis sa tabi ko. May binili ka? Tanong niya na marahan kong ikinatango sabay bahagyang taas ng mga pinamali ko na sobrang mamahal ng presyo. Ikaw? Tanong ko, saka ko nilipat sa kabilang kamay ko ang paper bag na dala ko dahil sa bigat at mukhang napansin niya na nabibigatan ako kaya bigla niya yun kinuha mula sa akin. May binili lang rin ako pero pauwi na sana ako. Sabay na tayo? Tanong niya. Kaya bahagya ko siyang pinaningkitan ng mga mata na ikinatawa niya. Uuwi na nga, sabi ko at nauna nang maglakad. Ramdam na ramdam ko ang pagsunod niya sa likuran ko pero ilang saglit pa ay napahinto ako dahil sa pagkalam ng sikmura ko. Napalunok ako ng bahagya
at nahihiyang tumingin sa kanya. Mukhang kailangan mong kumain. Nursing ang kinukuha mong kurso, di ba? Hindi ba tinuturo sa inyo na masamang magpalipas ng gutom? Tunog pang aasar na sabi niya, kaya napangyuwi ako at kaagad na napasimangot. Tinuturo naman, pero aabot pa sa bahay tong gutom ko. Saad ko na siyang tinawanan lang niya. Tara na, libre na kita, kawawa ka naman. Sabi niya at napaawang na lang ang mga labi ko. Nagsimula siyang maglakad patungo sa isang fast food chain. Sinubukan ko siyang tawagin pero nagbibingi-bingihan siya. Kaya wala na akong ibang pagpipilian kung hindi sumunod sa kanya kasi dala-dala niya ang mga pinamili ko. Nang makapasok na rin sa fast food chain ay kaagad ko siyang sinamaan ng tingin pero ngumisi lang siya. Hindi ako kakain, sabi ko, pero dire-diretso lang siyang pumunta sa harap at hindi nagtagal ay bumalik na siya, dala ang pagkain para sa 2 tao. At mas lalo akong nagutom nang maamoy ko ang bango ng pagkain. Mas lalong kumalam ang sikmura ko hanggang sa kahit ako mismo ay hindi na kayang tumanggi. Natawa na lang siya nang umupo ako, kaya nahihiya akong napanguso. Babayaran kita kapag may allowance na ako. Nahihiyang sambit ko, pero umiling lang siya. Sa susunod ka na lang magbayad kapag nurse ka na, sabi niya, kaya wala sa sariling napaangat ako ng tingin sa kanya. Nakaramdam ako ng init na bahagyang bumalot sa puso ko dahil sa narinig mula sa kanya. Kaya napangiti ako ng kaunti. Matagal pa pala, pag-iipunan ko muna kung ganon, sabi ko, kaya siya naman ang napatingin sa akin. Kaya nagtama ang mga mata namin. Madami ka ng utang sa akin kapag nangyari yun, sabi niya, kaya napailing na lang ako at kumain na ng pagkain na binili niya hanggang sa mabusog ako ng tuluyan. Matapos naming kumain ay sabay kaming naglakad patungo sa terminal ng jeep. Hindi ako sanay na nakikita siyang isang pasahero dahil palagi ko siyang nakikita bilang isang driver kaya hindi ko mapigilang mapasulyap sa kanya. Halos minuminuto. Labas tayo sa Sabado. Libre to, hindi utang. Mahinang bulong niya nang nagpara na ako dahil malapit na yun sa amin. Ha? Sagot ko dahil nagulat ako. Tawagan na lang kita mamaya. Ingat, sabi niya. Kaya wala na akong nagawa at wala na rin akong nasabi pa dahil kailangan ko nang bumaba. At pagkarating ko nga sa bahay, ay tawag niya kaagad ang hinihintay ko dahil nagtataka ako sa sinabi niya. At makalipas nga ang ilang sandali ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Tinanong ko ang tungkol sa sinabi niya at doon niya nilinaw na gusto niya akong ayain na lumabas sa Sabado. At dahil sa simpleng pag-uusap na yon ay hindi ko maiwasang magmadali na sa pagkagising ko ay Sabado na kaagad. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin maipaliwanag. Basta sobrang na-appreciate ko ang presensya ni Mark. Sobrang nakakagaan ng loob na naghahatid ng saya. Kaya noong dumating ang araw ng Sabado, ay hindi ko mapigilan ang saya ko. At ang simpleng pamamasyal namin sa isang seawell ay libo-libong tuwa na ang naging hatid sa akin. Kaya noong muli siyang mag-aya na mamasyal ay hindi na ako nakatanggi pa. Kaya ay paminsan-minsang pamamasyal ay naging madalas at kalaunan ay halos araw-araw na. Kahit ako ay hindi ko rin napansin na tila ba naging kusa na lang. Hindi ko rin natago kay Joy kaya gulat na gulat siya at parang nagtatampo rin dahil naunahan ko daw. Pero alam ko namang nagbibiro lang siya kaya dinadaan ko na lang sa tawa. Bagay kayo ni Mark, biglang sabi ni Joy habang nag-aabang kami ng jeep. Sasagot na sana ako pero bigla kong namataan ang pamilyar na jeep na papalapit. Kaya imbes na sumagot pa ako kay Joy ay napatitig na lang ako sa jeep hanggang sa tuluyan itong huminto sa tapat namin. Bahagyang nilipad ang buhok ko at kaagad kong nginitian si Mark sa loob na nagbubukas na ng pinto sa front seat.
Tila ba alam na alam niya na naghihintay ako ngayon dito kaya nireserba niya ang upuan sa harap para sa akin. O sus! Tukso ni Joy. At pabiro niya pa akong tinulak kaya natawa ko bago umakyat. Gustong gusto ko ang ganitong simpleng buhay. Kontento na at masaya naman. Pero alam kong hindi dapat ganito. Pero hindi ko mapigilang sumaya na para akong isang ibon na ngayon lang nakawala sa hawla. Ang saya-saya ko sa tuwing magkasama kami ni Mark. Minsan, dinadahilan ko pa kay mama na may importante akong bibilhin sa pag-aaral ko para lang makipagkita kay Mark. Alam kong mali, pero hindi ko maramdaman ang pagsisisi dahil ang pakikipagkita ko sa kanya ang nagbibigay ng saya sa akin. Hindi ko maintindihan, pero ang saya-saya ko. Naging komportable ako sa kanya. Naging masayahin ako na hindi ko na naiisip ang mga problema ko. Para na lang akong nakalutang sa alapaap sa sobrang gaan ng pakiramdam ko. At dahil yon sa tulong niya. Maganda sigurong kombinasyon ang nurse at police sa tingin mo? Tanong niya isang araw habang naglalakad kami sa park na palagi naming pinapasyalan. Natawa ko kaagad dahil tunong panunukso ang tanong niya. Ayaw mo siguro? Biro ko kaya nanliit ang mga mata niya. Bakit? Guru ka ba? Diretsyong balik niya. Saka binalik ang tingin sa dinadaanan namin habang pilit na tinatago ang ngiti. At ilang sandali pa ay unti-unti kong naramdaman ang kamay niyang unti-unting gumagapang patungo sa kamay ko. Hinayaan ko yon hanggang sa tuluyan ko nang maramdaman ang mga daliri niya sa pagitan ng mga daliri ko. At yun lang ang ayos namin habang patuloy kami sa paglalakad sa buong park. Wala ni isang bumitaw at yun ang dahilan kung bakit sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nawili ako sa ganung ayos kaya nang makita ko ang seryoso at nanlilisik na mga mata ni mama sa hindi kalayuan ay natigilan ako. Tahimik lang si Mark sa tabi ko at hindi niya nakita si mama. Ako naman ay kaagad na pinagpawisan ng malamig. Hindi ko pa nababawi ang kamay kong hawak-hawak ni Mark ay nakalapit na kaagad si mama sa amin at kaagad akong hinatak palayo kay Mark. Ma! Medyo malakas na sigaw ko. Akala mo wala akong alam dito? Akala mo ba hindi ko naririnig sa mga kapitbahay natin na nakikipaglandian ka sa isang jeepney driver? Mahiya ka naman, Jessa. Pinag-aaral ka namin tapos ito ang igaganti mo? Galit na sigaw ni mama. Ma'am, kaagad na tawag ni Mark pero kinaladkad na ako ni mama paalis at wala nang nagawa si Mark kundi tawagin ang pangalan ko. Pero wala rin yung nagawa dahil hindi nagpaawat si mama hanggang sa nakauwi kami sa bahay. Galit na galit siya at kumukuyom ang kamao. Alam mo bang nagkasakit ang papa mo sa ibang bansa? Walang-wala na tayo. Tapos malalaman ko na isang jeepney driver ang kasintahan mo? Sigaw ni mama na puno ng galit at doon bumuhos ang masagana kong mga luha. Ma, mabuti siyang tao. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil kaagad akong nakatanggap ng sampal mula sa kanya. Wala kang utang na loob. Kumakayod kami ng sobra-sobra para sa'yo. Tapos ito ang kapalit? Anong gusto mo? Gusto mong lumandi na lang? Hindi ako nakasagot sa mga sigaw ni mama. Puro mga hikbi lang ang lumalabas sa bibig ko at doon ko naisip ang mga sinabi niya. Nagkasakit si papa sa ibang bansa. Walang-wala kami. Kaya bakit ako nakakaramdam ng saya? Parang ngayon lang mali na ang sumaya. Akala ko, kinabukasan ay magiging maayos na. Pero pagkagising ko, ay naabutan ko na si mama na sobrang aligaga at namumugto ang mga mata na para bang kakagaling lang niya sa pag-iyak. Ma, anong nangyari? Kabadong tanong ko. Uuwi tayo kaagad sa probinsya ngayon. Uuwi na ang papa mo at doon natin siya hihintayin. Doon ka na mag-aaral ulit. Walang-wala na tayo. Halos 2,000 na lang ang pera ko ngayon, Jess.
Naiiyak na sambit ni mama. Kaya natulala na lang ako. Sa puntong to, alam kong kailangan ko nang sundin si mama at kailangan kong gumawa ng mga bagay na hindi magbibigay sa kanya ng problema. Sobrang bilis ng mga nangyari. Natagpuan ko na agad ang sarili ko na nakatulala sakay ng isang bus. Biglaan ang pag-uwi namin kaya wala akong sinabihan. Walang nakakaalam maliban sa mga professors ko na isa-isa kong pinadalhan ng mensahe. Si Mark, wala siyang alam, pati na si Joy. Bigla akong napangiti ng malungkot. Baka hindi ang buhay na gusto ko ang para sa akin. Baka iba ang kapalaran ko. Pero sana maayos naman. Sana maging maayos kami. Nang makauwi kami sa probinsya, ay nilinis kaagad namin ni Mama ang lumang bahay nila dati noon dito na wala nang nakatira. Dito na kami titira at hindi na kami babalik sa syudad. Hindi na ako bata para hindi maintindihan ang lahat. Pero ang sakit-sakit ng mga nangyari para sa akin. Pero wala akong magagawa. Isang linggo ang nakalipas nang makauwi kami sa probinsya ay nagpa siya kong kontakin si Joy. Ibinalita ko sa kanya na umuwi ako ng probinsya at kung maaari ay huwag niya munang ipagsabi lalo na kay Mark. At sobrang saya ko dahil suportado niya ako. Mas lalo kaming naghirap. Umuwi si Papa at wala kaming kahit anong ipon. Kaya ang maliit na lupa sa likod ng bahay ay ginamit namin para taniman ng mga gulay. At yun ang kaunting pinagkakakitaan namin. Isang taon akong huminto sa pag-aaral dahil hinintay kong makaahon muna kami kahit kaunti. At makalipas ang isang taon, nakita kong medyo malakas na si Papa at medyo maayos na kami, kaya nagpa siya kong magpatuloy. Mabuti na lang at may libreng kolehiyo dito sa amin, kaya hindi na kailangan pa ng malaking pera. Ipinagpatuloy ko ang kurso ko na hindi ko pinuputol ang kontak ko kay Joy. Wala na rin akong balita pa sa iba. Ang importante na lang sa akin ngayon ay matulungan sina Mama at Papa. Wala na kaming ibang pag-asa pa kung hindi ako na lang, kaya kailangan kong magsumikap. Nakagraduate ako ng may mataas na marka. Nag-take rin ako ng review at board exam sa kabilang probinsya at nakapasa ko. Kaya nakuha rin kaagad ako sa isang public hospital sa probinsya namin. Maayos ang sahod, pero gusto naming ituloy ang balak namin noon na lalabas ako ng bansa. Iyon rin ang gusto ko, kaya nang tawagan ako ni Joy na isa na ring nurse ngayon na may nahanap siyang kumpanya na pwedeng magpasok sa amin sa ospital sa ibang bansa, ay hindi na ako nagdalawang isip pang lumuwas. Ayaw kong sayangin ang oportunidad. Gusto kong maahon si Mama at Papa sa hirap. Gusto kong makabawi at maibalik lahat ng mga sakripisyo ni Mama at Papa dahil nakita ko kung paano sila nahirapan. Dahil wala na kaming bahay sa Maynila, ay nakisuyo ako kay Joy na hanapan niya ako ng maliit lang na apartment na rerentahan. Ayaw ko namang makitira sa kanila dahil nahihiya ako sa mga magulang niya. Kaya mas mabuting magrenta na lang ako para mabudget ko ang perang dala ko. Ang ganda mo, ang puti mo. Maganda ba ang hangin sa probinsya? Manghang tanong niya habang hinahagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Maganda ka rin naman, sagot ko, pero sumimangot lang siya. Hindi, iba ang ganda mo, saka ang sexy mo pa. Paano ba yan? Tanong niya, kaya natawa na lang ako, saka umiling ng pabiro. Wala, kawalan lang ng pera ang sekreto. Biro ko ulit, kaya inis niya akong hinampas, kaya natawa na lang ako lalo. Hinatid niya ako sa apartment na nakita niya para sa akin. At tamang-tama lang ang laki para sa akin. Uuwi rin naman kaagad ako sa probinsya,
kapag naayos ko na ang papeles ko dito. Kinabukasan ay hindi kami nagsayang ng oras ni Joy. Kaagad naming pinuntahan ang kumpanya kung saan kami mag-i-interview. Napasa na naman ang ilan sa mga papeles pero dahil maraming kakailanganin para makapag-ibang bansa ay siguradong magiging abala kami. Natatakot ako na baka hindi magkasya ang perang inipon ko. Kung yun ang mangyari ay baka kaagad akong umuwi sa probinsya para bumalik sa trabaho o maghanap ako ng ospital na papasukan dito para tuloy-tuloy ang pagproseso ko sa papeles ko. Unang araw pa lang ay ramdam ko na agad ang pagod. Idagdag pa ang init na parang tumutusok sa katawan ko. Ang hirap ng buhay. Hunting na lang tayo ng mayaman. Biro ni Joy at dinaan na lang namin sa tawa ang pagod. Bandang alauna nang magpasya kaming umuwi kaya nag-abang kami ng jeep na masasakyan. Hindi ko alam pero bigla kong napangiti ng kaunti. Hindi ko mapigilang tignan ang muka ng bawat driver. Kuryoso ako pero siguro naman hindi na driver si Mark. Pero kung makita ko siya, hihingi ako ng tawad. Hihingiin ko ang tawad niya na hindi ko nagawa noon. Inabot kami ng 2:00, kakahintay ay hindi pa rin kami nakakasakay. Kaya kumalam na talaga ang sikmura namin sa gutom at nagpasya na lang na pumasok sa malapit na kainan. Medyo mahal pa ang napasukan namin pero nilunok na lang namin ang presyo dahil gutom na talaga kami. Hindi pa tayo sigurado kung makakalabas tayo ng bansa pero gastos pa kaagad ang bumungad. Ang hihirap ng mga nurses na to. Hindi worth it ang tuition ko noon. Inis na bulong ni Joy na ikinatawa ko na lang. Ilang sandali pa ay nagsimula na kaming kumain. Habang nag-uusap tungkol sa mga plano namin. Nagtatrabaho si Joy sa isang malaking ospital dito at kung sakaling matatagalan pa ang pagproseso ng mga papeles, ay baka mamasukan muna ako doon. Teka, banyo lang ako. Biglang sabi ko, saka kaagad akong tumayo. Naglalakad ako patungo sa banyo nang may matanggap ako na mensahe mula kay mama. Kaya natuon ang pansin ko doon habang hindi humihinto sa paglalakad. Pero kaagad rin ako nagsisi dahil hindi nagtagal ay may nakabangga ako. At naramdaman ko ang mainit na kapeng tumapon. Pero siko ko lang naman ang natamaan. Kaagad ako nataranta at dinaluhan ang lalaking nakabangga ko. Natapon sa balikat niya ang kape at hanggang dibdib ng suot niya ay basa. Captain! Biglang tawag ng kung sino at mas lalo akong nataranta dahil doon lang rumihistor sa akin na isang pulis ang nabangga ko. Dahil sa suot nitong uniform. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Sunod-sunod na sambit ko at hindi ko na alam ang gagawin. Nilabas ko ang panyong dala ko, saka pinunasan ang basang uniforme ng lalaki. Ako na, sabi ng malalim at pamilyar na boses at sa puntong yun ay natigilan ako. Unti-unti ko ring tiningala ang nabangga ko. Na hindi ko na nagawa kanina dahil sa sobrang taranta. At nang makita ko ang pamilyar na muka, ay halos manlamig ako. Malamig na mga mata ni Mark ang sumalubong sa akin. Kita ko sa mukha niya na namumukaan niya ako. Kaya sa sobrang kaba ay dali-dali akong umatras na tila bata na takot sa maling nagawa. Sorry. Nanginginig na sambit ko, ngunit hindi ko na maalis ang mga mata ko sa mukha niya. Okay lang, sabi niya, saka marahang sumenya sa kasama niya, kaya pati ako ay napatingin doon. Pulis rin ito, kaya nagpabalik-balik ang mga mata ko sa kanila at doon ko napagtanto na ang Mark na nakikita ko ngayon ay hindi na ang Mark na nakilala ko noon. Oo. Alam kong hindi siya nanatiling driver ng jeep, pero ang makita siya ngayong nakasuot ng uniforme ng pinapangarap niyang propesyon noon
ay nagbigay sa akin ng halo-halong emosyon. "Captain, pinapatawag kayo sa presinto," sabi ng kasama nito, at isang sulyap ang naibigay sa akin ni Mark bago siya lumabas. Wala sa sarili ko siyang sinundan ng tingin at nang mawala siya sa paningin ko ay doon ako natauhan. Nakalimutan ko na ang dapat kong gawin at wala na lang sa sariling bumalik sa lamesa kung nasaan si Joy. "Anong nangyari?" tanong niya na siyang ikinailing ko na lang. "Joy, naalala mo si Mark?" tanong ko sa kanya makalipas ang ilang segundo. "Ah, si Mark, ang gwapong driver noon na ex mo ba yun?" tanong niya pabalik. Kaya napabuntong hininga na lang ako. "Nakikita mo pa ba siya dito?" Mahinang tanong ko na dahan-dahan niyang tinanguan. "Minsan napapansin ko siya. Ang laki na ng pinagbago niya, Jess. Gumuwapo lalo at palis na. Ano ba kayo noon?" Sagot niya na sinagot ko na lang rin ng isang pag-iling at ako na mismo ang nag-iba ng pag-uusapan namin. Masaya ako para sa kanya. Masayang masaya. Hindi ko pa nakakalimutan noon ang mga sinabi niya tungkol sa pangarap niya. At ngayon, hindi ko alam kung paano niya nakamit, pero masaya ako para sa kanya. Masaya ang batang ako para sa Mark na nangarap noon at naghirap ng sobra. Hanggang sa makauwi kami sa bahay ay hindi nawala sa isipan ko ang nangyari. Sobrang liit talaga ng mundo. Hindi ko akalain na kaagad na magtatagpo ang landas namin ni Mark. Mukhang maayos naman siya. Hindi lang maayos, sobra-sobra pa. Kinabukasan ay mag-isa kong nag-ayos ng papeles dahil may emergency sa ospital na pinagtatrabahuan ni Joy. Kaya nanatili siya doon. Sa ilang taon kong nawala dito ay medyo hindi na ako pamilyar sa mga pasikot-sikot. Nakakaramdam rin ako ng taranta sa pagtawid mag-isa. Pero wala akong pagpipilian dahil kailangan kong matuto nito ulit. Naging maayos naman ang interview ko kaya bahagya akong nakahinga ng maluwag. Dahil doon ay pinagbigyan ko ang sarili kong bumili ng malamig na inumin at dala-dala ko yun habang naglalakad para sa mga dokumentong kukunin ko pa. At dahil abala ko sa pag-inom habang naglalakad ay naging maluwag ang pagkakahawak ko sa papeles na dala ko. Kaya nang umihip ang malakas na hangin ay kaagad silang nagliparan. Mabilis ako napasinghap at pilit kong inisa-isa ang pagpulot ng mga nalipad kong mga dala hanggang sa may isang lalaki na tumulong sa akin sa pagpupulot. "Salamat po," sabi ko nang mapulot na ang lahat. Kaso, nang makita ko ang tumulong sa akin ay unti-unting nawala ang ngiti ko. Dahan-dahang inabot ni Mark sa akin ang mga napulot niya na nahihiya ko namang kinuha. Salamat," mahinang sambit ko nang hindi nakatingin sa kanya. "Just," biglang sambit niya kaya napaawang ang mga labi kong napatingala sa kanya. Masasabi kong nagkaroon kami ng sobrang lakas na koneksyon noon kaya hindi ko siya makalimutan. "Mark, kamusta?" Mahinang tanong ko at doon ko napansin ang isang simpleng t-shirt at maong na pantalon ang suot niya. Ibang-iba sa suot niya kahapon. "Ikaw?" balik na tanong niya kaya doon ako awkward na ngumiti. "Mabuti naman, may inaasikaso lang." Mahinang sagot ko kaya napatango siya. "Busy ka? Kape?" Hindi ko inaasahang tanong niya kaya matagal bago ako nakasagot. "Hindi, okay lang ako. Baka naabala pa kita," sabi ko sabay iling pero umiling lang rin siya. "Hindi, wala akong duty. Ikaw, naabala ba kita?" tanong niya na muli kong kinailing. Kaya marahan siyang tumango saka tinuro ang malapit na coffee shop na hindi na kaya ng budget ko. "Hindi na, okay lang ako." Pagtanggi ko ulit. Pero tinitigan niya ako na parang binabasa niya ang laman ng utak ko kaya bigla akong nanginig.
Ilang taon yun, Jess? Hindi ka man lang babawi? Biglang tanong niya, kaya napalunok ako. Saka nag-iwas ng tingin. Wala na akong nagawa nang magsimula siyang maglakad patungo sa coffee shop. Sumunod na lang ako nang walang kahit anong sinasabi. Siya ang bumili ng kape at mga mamahalin na pagkain para sa aming dalawa. Habang ako, tahimik lang. Wala rin akong masabi. Kaya nakayuko lang ako. Gusto kong manghingi ng tawad dahil hindi naging maganda ang huli naming pagkikita noon. Pero walang salitang lumalabas sa bibig ko. Kailan ka bumalik? Iyon ang unang tanong niya, kaya marahan kong sinalubong ang mga mata niya. Nandun pa rin ang mga mabait na aura niya. Mas lalong tumangkad at bahagyang naging moreno. Pero ang dimple niya ay kitang-kita pa rin. Ngayong natitigan ko siya sa malapitan ay napagtanto kong nangungulila pa rin pala ako sa kanya. Naging mabuti siyang kaibigan. Noong nakaraang araw lang, may inaasikaso kasi. Kamusta ka na? Sorry pala sa nangyari noon. Sa wakas ay nasabi ko rin. Binigyan ko siya ng marahan ng ngiti, pero ang pagtiim lang ng bagang ang isinukli niya. Maayos naman ako, sagot niya. Nakikita ko nga, sabi ko, saka tumango. Hindi ko na ulit alam ang sasabihin ko, kaya natahimik na ako matapos yun. Pareho kaming natahimik at ramdam na ramdam ko ang awkward na hangin na bumabalot sa amin, kaya panay ang galaw ko. Wala rin akong ginalaw sa mga binili niya dahil nahihiya ako. Ang gusto ko lang sana ngayon ay umalis na, kaso ayaw ko namang maging bastos. Kainin mo. Huwag ka mag-alala, hindi ako naniningil ng utang, sabi niya, at doon, bahagya akong natigilan. Pero kalaunan ay hindi ko napigilan ang tawa dahil na rin sa mga naalala ko. May utang pa pala ako sa'yo noon, magkano nga yun? Tanong ko, at doon ko nakita ang pamilyar ng ngiti sa kanya na hindi ko alam, nagugustuhin ko pala ulit na makita. Nilagyan ko ng interes. Medyo malaki-laki na. Sambit niya pabalik. Kaya nanlaki ang mga mata ko. Doon siya lalong ngumiti. Kaya mas lalong nakita ang malalim niyang dimple. Napanguso na lang ako. Saka nag-iwas ng tingin. At makalipas ang ilang minuto ay binalik ko ang tingin ko sa kanya. At naabutan ko siyang nakatitig sa akin na parang may malalim na iniisip. Pero totoo, masaya ako para sa'yo. Nakangiting sabi ko. Bahagya siyang napangisi. Salamat, mahinang sabi niya. At doon na ako nagpaalam na umalis kahit wala akong ginalaw man lang sa binili niya. Kinailangan kong magdahilan na may importante akong kukunin kahit wala naman dahil sobrang bigat sa pakiramdam na makasama siya. May hiya at sakit sa dibdib ko dahil sa kanya, kaya mas mabuti pang umalis na ako. Diretso akong umuwi sa apartment ko matapos yun at natulala na lang ako pagkarating ko. Hindi ko akalain si Mark yun. Sadyang nag-iba na talaga siya. Para siyang tala na ang hirap-hirap abutin. Wala sa sariling napangiti na lang ako, saka nagpa siyang alisin na yon lahat sa utak ko para mapanatag na rin ako. Pero sadyang pinaglalaroan yata ako ng tadhana dahil nang lumabas ako kinabukasan para muling asikasuhin ang mga kakailanganin ko ay muli kong nakita si Mark. Nakasuot siya ng uniforme niya pero parang wala siya sa trabaho. Mabilis akong yumuko dahil dadaan mismo ako sa gilid niya. Kaya may posibilidad na hindi niya ako mapansin. Pero nagkakamali ako. Dahil hindi pa ako nakakalapit, ay mukhang napansin na kaagad ako ni Mark. Mag-iiba sana ako ng daan. Pero hindi ko na nagawa dahil nagsimula siyang maglakad palapit sa akin. Magandang umaga, aligagang sabi ko. Saka sinubukan ko siyang lampasan pero hinarang niya ako
nang may kunot ang noo. May pupuntahan ka? Tanong niya na mabilis kong ikinatango. Oo, may ipapasa ko. Mauna na ako. Sabi ko, sabay ngiti ng medyo awkward at sinubukan siyang lampasan. Pero sa pagkakataong ito ay hindi niya ako hinarangan. Hinawakan niya ang palapulsuhan ko para pigilan ako sa pag-alis, kaya dumaan ng konting inis sa mukha ko. Dahilan para bahagya siyang magtaas ng kilay. Iniiwasan mo ba ako? Diretsyong tanong niya, kaya nanliit ang mga mata ko at hindi na naiwasan ang pag-irap. Iniiwasan? Hindi, dahil may gagawin ako. Kaya please, Mark, bitawan mo ko. Ngayon lang tayo nagkita ulit matapos ang ilang taon. Malay ko ba kung may asawa ka na? Sabi ko at doon siya natawa. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa mga sinabi ko, pero mas lumamang na ang inis dahil sa pagtawa niya. Asawa? Tanong niya, kaya huminga ako ng malalim. Aalis na ako, sabi ko, pero hindi niya ako hinayaang umalis. Sa tingin mo sa akin, may asawa? Halika nga, sabi niya at bigla akong hinila patungo sa tabi na medyo tago. Nanlaki ang mga mata ko nang isandal niya ako sa pader at kinulong sa pagitan ng mga braso niya. Nanuyo ang lalamunan ko sa kaba at nanginig ang buo kong katawan at ramdam na ramdam ko rin na tila ba may kuryenteng dumadaloy sa ugat ko. Alam mo ba kung anong ginawa ko ng mga nagdaang taon? Nagtrabaho ako at nag-aral ng mabuti dahil naitanim ko sa isipan ko ang mga sinabi ng mama mo noon. At paano ako mag-aasawa kung hinihintay kita? Diretsyong tanong niya gamit ang seryosong boses. Nanginig ang mga labi ko at nawalan ako ng salitang sasabihin. Naging blanko rin ang utak ko at hindi ako makagalaw habang nakatitig lang sa kanya. Nawala ka bigla nang walang paalam. Inabot ko ang pangarap ko ng mabilis para libangin ang sarili ko. Para na rin kapag nagkita ulit tayo ay hindi ako isang hamak na driver ng jeep. Gusto kong may ipagmalaki. Dagdag niya, dahilan para mapalunok ako at biglang mapakurap. Ano? Utal na sambit ko. Bigla siyang natawa ng sarkastiko at umiling na lang. Baka sa ating dalawa, ikaw ang may asawa. Hindi nga naman imposible. Sabi niya, saka dahan-dahan na tumalikod. Kaya doon ako napahinga ng malalim. Hinintay mo ko? Sa wakas ay nasabi ko na rin. Kaya nilingon niya ako ulit, saka siya nagtiim ng bagang. Mag-usap ulit tayo sa susunod o bukas kung hindi na tayo abala pareho. Sabi niya, pero saka na siya naglakad palayo na tila kinukontrol niya ang sarili niya. Ako naman ay wala sa sariling sumunod at hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Wala sa sarili akong naglakad ng dire-diretso at hindi ko na siya nilingon pa. Pero paulit-ulit ko naririnig sa isipan ko ang mga sinabi niya. Gusto kong maiyak at gusto ko siyang tanungin ng napakarami. Gusto kong klaruhin ang lahat. Bakit niya ako hinintay? Anong sinasabi niyang hinintay niya ako? Sa sobrang dami ng iniisip ko, ay hindi ko napigilan ang pagkwento ng lahat kay Joy. At tulad ko ay gulat na gulat rin siya, pero may halong pagkamangha. Wow! Iyon lang ang naging komento niya, kaya napabuntong hininga ko. Sa mga sumunod na araw, ay hindi ko nakasalubong si Mark na hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba o hindi. Kung magkikita kami, ay hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero ngayong hindi kami nagkikita, ay hindi ko pa rin siya natatanong sa mga sinabi niya noong isang araw. Nagpa siya rin akong sumubok sa pinagtatrabahuan ni Joy dahil medyo matagal-tagal pa ang pagproseso ng mga papeles namin. At hindi rin ako pwedeng umuwi dahil kailangan ako mismo dito ang mag-ayos, kaya mas mabuti pang magtrabaho ako. Kaagad akong natanggap
kasi kulang na kulang talaga ngayon ang mga nurses. Kaya halos oras-oras at minu-minuto ay kasama ko na si Joy. Night shift kaming parehas, kaya madalas ay madaling araw ang labas namin. Kain muna tayo saglit, sa convenience store lang. Pagod na ako sobra. Reklamo ko nang makalabas kami sa ospital dahil nananakit na ang katawan ko at gusto ko na lang matulog mamaya kapag nakauwi na ako. Kaagad naman siyang tumango, saka naglakad patungo sa malapit na convenience store. Para akong zombie na naglalakad, kaya hindi ko na napapansin ang mga nakasalubong ko hanggang sa may biglang humawak sa palapulsuhan ko, dahilan para mapatalon ako sa gulat. Mark? Gulat na tanong ko nang makita ko siya. Parang bigla akong nagising. Mark? Sabi rin ni Joy na nasa tabi ko. Tinignan ako ni Mark mula ulo hanggang paa at nang makita ang suot ko ay unti-unti niya akong binitawan. May trabaho kayo? Tanong niya, pero sa akin nakatingin kaya tumanguna ako at hindi ko pa napigilan ang paghikab dahil sa antok. Oo, bibili lang ng pagkain saglit at uuwi na. Si Joy ang sumagot para sa aming dalawa. Tumango si Mark pero hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Kaya huminga ako ng malalim. Saka na dumiretso sa loob para bumili. Nanatili siya sa labas at nang makalabas kami ay nasa labas pa rin siya. Hatid ko na kayo, sabi niya. Tatanggi sana ako. Kaso, mabilis namang tumango si Joy at wala na akong nagawa nang pumasok siya sa kotseng tinuro ni Mark. Napabuntong hininga na lang ako, saka sumunod. Sa harap ako umupo habang si Joy ay nasa likuran. Tuluyan nang nawala ang antok ko at purong kaba na lang ang natira. Ang layo-layo ni Mark. Kahit magkatabi kami ngayon ay para bang ang layo-layo niya. Parang nawala na rin ang antok ni Joy dahil salita siya ng salita at nasabi na niya lahat kay Mark ng pinagkakaabalahan namin ngayon. Balak niya palang magtrabaho sa ibang bansa, sabi ni Mark. Saka ako bahagyang sinulyapan. Napatikhim na lang ako at pinanatili ko lang ang tingin sa daan. Si Joy lang ang maingay sa loob ng kotse. Kaya nang bumaba siya ay halos mapuno kami ng awkwardness. Ganitong oras palagi ang out nyo? Tanong niya. Oo, pero marami pa namang sasakyan. Maganda nga kasi walang traffic, sabi ko at doon ko na rin itinuro ang address ng apartment ko. Hindi ako makapaniwala na magkasama kami ngayon. Parang tulad lang noon, pero ibang-iba na. Kung noon jeep na pinapasada niya ang lagi naming sinasakyan, ngayon ay kotse na niya. Totoong masaya ako para sa kanya. Kinabukasan, hindi ko inaasahan ang makikita ko matapos naming makalabas ng ospital, matapos ang trabaho. Si Mark na nakasandal sa kotse niya at nakasuot ng jacket na tila may hinihintay. Napalunok ako, pero si Joy ay bahagyang tumili na tila kinikilig. Kaya nakuha namin ang atensyon ni Mark, dahilan para mapaayos siya ng tayo. Tapos na ang trabaho niyo? Tanong niya kaagad na marahan kong ikinatango. May kilala kang na ospital? Mahinang tanong ko, na kaagad niyang inilingan. Hatid ko na kayo pa uwi, sabi niya, kaya napakurap ako. Haba ng hair ng friend ko, pang-aasar ni Joy. At ang paghahatid sa amin ni Mark, pauwi galing sa trabaho, ay naging araw-araw na. Dahan-dahan ko ulit naramdaman ang kakomportablehan na naramdaman ko rin noon sa kanya. Minsan pa, kapag sinusundo si Joy ng papa niya, ay kaming dalawa lang ni Mark ang magkasama. At minsan, humihinto pa kami sa bukas na kainan para kumain. At yun ang patuloy na nangyari sa mga sunod pang mga araw hanggang sa naging linggo na. Unti-unti na ulit naming nabubuksan ang mga sarili namin para sa isa't isa. Sinabi mo na
Hinintay mo ko. Bakit? Tanong ko habang nasa loob kami ng kotse niya. Kaming dalawa lang at dahan-dahan siyang nagmamaneho habang ako ay tulala lang. Gusto kita. Diretsyong sagot niya at doon nagwala ang puso ko. Wala akong maisagot kaya ilang sandali pa ay may sinabi ulit siya. Mali. Mahal pala kita. Aaminin kong nagalit ako dahil umalis ka bigla ng walang paalam. Pero para rin akong namulat doon para mas lalo kong iporsige na abutin ang gusto ko. Gusto kong bumagay sa'yo. Sabi niya at doon namuo ang luha sa mga mata ko. Alam mong tanggap kita noon. Nanginginig na sabi ko. Pero natawa lang siya saka umiling. Tama ang mama mo noon. Walang-wala ako. Kaya kung papalarin man ngayon, may mukha na akong ihaharap sa kanya. Sabi niya, kaya huminga ako ng malalim. Mark, hindi ito ang habol ko. Sabi ko, saka siya nilingon. Pero ito ang gusto kong ibigay sa'yo. Sinserong sabi niya at doon ko naramdaman na tila napuno ang puso ko ng kasiyahan. Hindi mababaw ang meron kami dati. Bata pa ako, pero tandang-tanda ko yun. Mark, sigurado ka ba? Tanong ko, pero ngumiti lang siya ng matamis. Ikaw ang dapat na siguraduhin ko. Sagot niya kalaunan, kaya wala sa sarili akong ngumiti. At sobrang bilis ng mga pangyayari. Dahil matapos ang araw na yon, ay halos hindi na kami mapaghiwalay. Iniisip ko ang tungkol sa pag-apply ko sa ibang bansa. Kung sakaling magkasundo kami ni Mark, ay maiiwan ko siya. Parang hindi ko kaya. Hindi ko alam. Nagpatuloy ang mga araw na trabaho lang yata ang makakapaghiwalay sa amin. Kung noon, hinahatid lang niya ako pauwi. Ngayon naman, ay hatid sundo niya na ako. Hindi ko maiwasang maging masaya. Hindi ako makapaniwala. Iisang lalaki lang. Nahulog ako sa kanya noon. Pero mas nahulog lang ako sa kanya ngayon. Gusto kong subukan. Gusto kong subukan. Kaya hindi ko pinigilan ang sarili ko. Bawat pagdapat ng palad niya sa palad ko ay buong buo ko yun tinatanggap. Bawat yakap niya ay buong buo kong sinusuklian. Bawat ngiti niya ay buong puso kong nginitian pabalik. Lahat ng halik niya ay buong puso kong isinasa puso. Sa una, pakiramdam ko sobrang bilis. Pero sa totoo, sobrang bagal namin. Ilang taon ang nasayang, kaya pareho naming sinusulit ang panahon. Hindi ko alam na pwede pala maging ganito kasaya. Hindi ko tinago kay mama at papa at buong puso kong ipinakilala sa tawag ni Mark. Nakilala siya ni mama at wala itong sinabi. Kita ko sa mga mata nila ang tuwa. Pero alam kong hindi pa dito magtatapos ang obligasyon ko bilang isang anak. Kaya hindi ko mamadaliin ang lahat. Pinakilala rin ako ni Mark sa mga magulang niya. At natuwa ako dahil tanggap na tanggap ako ng mga ito. At makalipas ang 2 buwan ay na-approve na ang pag-apply namin ni Joy ng trabaho sa ibang bansa. Buong akala ko noong una ay pipigilan ako ni Mark. Pero siya pa ang nagpursige sa akin na ituloy. Kaya purong saya ang dala ko nang umalis ako. Hindi nawala ang komunikasyon at nagulat na lang ako dahil ilang buwan pa ay binisita niya ako sa ibang bansa kung saan ako nagtatrabaho at sumunod pa ang maraming pagbisita niya. Kaya hindi ko gaanong naramdaman na magkalayo kami. Sobrang saya ko na sa isang araw ay nakakaramdam na lang ako ng takot dahil baka bawiin ito bigla. Pero natutunan ko na dapat kong isapuso lahat ng pangyayari. 5 taon akong nagtrabaho sa ibang bansa at nakapag-ipon ako ng malaki-laki at natulungan ko si mama at papa. Nanatili ang tibay ng kung ano ang meron sa amin ni Mark. At nang bisitahin niya ulit ako ay hindi ko na
Natanggihan pa ang pag-alok niya sa akin ng kasal. Mahal mo ko? Nakangiting tanong ko nang maisuot niya sa akin ang singsing. Isang halik ang iginawad niya sa akin, kaya mas lalo akong napangiti. Ako, mahal mo? Tanong niya pabalik na ikinatawa ko. Mahal kita, Captain Mark Tagle, sabi ko, at ang isinagot niya sa akin ay isang matamis na halik na kapwa naming hindi pinutol. Hinayaan namin ang isa't isa na matikman ang kasiyahan dahil alam naming pareho na sa altar kami dadalhin ng pagmamahalan naming ito. Umuwi ako ng probinsya dahil doon para formal na ipakilala si Mark sa mga magulang ko. Hiningi niya rin ang kamay ko, kaya nang pumayag sina mama at papa ay masaya kaming magpasya na magpakasal na kaagad. At sa paglalakad ko patungo sa altar kung saan siya naghihintay, ay daladala ko ang munting supling na bunga ng pagmamahalan namin na naging dahilan para mas lalo kaming hindi paghiwalayin. Tama nga sila. Ang pagmamahal ay may pangalawang pagkakataon. Hindi man kami nagtagumpay noong una, pero sa pangalawa ay nakamit na namin ang kasiyahan na gusto namin. Hindi ko akalain na siya pala talaga, kami pala talaga, at sobrang saya ko.